Hi mga Mars! So for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung mga pangunahing problema sa isang sari-sari store. Number 1 na problema is yung puhunan. Wala kang pampuhunan. Hindi mo na mairo-roll yung pera mo. Lagot ka. Char, wala ka ng tinda. Joke lang yan. So, isa din yan. Sa number 1 reason, no? Yung hindi mo napansin yung budget flow mo. Na bili ka lang ng bili ng ganito ganyan. So yung ibang mga items hindi mo na bibilhin, lalo pa yung bigas. Yung bigas talaga is isa sa pinakamalaking puhunan sa isang grocery store. So mahirap talaga. Ang bigas talagang isa sa mga malaking may puhunan sa isang grocery store. So dapat ayusin talaga yung mabuti yung cash flow at saka pag-roll ng money. At saka dapat talaga kung kunyari bibili ka ng mga groceries, dapat may ilalaan ka rin na pera para sa mga bigas kasi ang hirap talaga ibalik. So, kalauna naman sa pagnenegosyo nyo, maano nyo rin yan, yung discard din, no? So, ngayon, sineseparate na namin yung sales namin sa bigas at sales namin sa grocery para hindi na kami mahirapan sa pag-roll ng aming mga tinda, no? Kung kunyari, bibili kami ng groceries na ganito, so i-give up muna namin sa bigas. So, pag bibili kami kay bigas, i-give up namin sa grocery. At saka next, no, isa din sa mga pangunahing problema natin is yung barya. Guys, sa totoo lang, honestly speaking, sa mga nagbabalak magbubukas ng isang sari-sari store owner, please, maghanap kayo ng mga magpo-provide sa inyo ng barya talaga. Ang hirap hanapin ng barya, lalo pa yung piso. Sobrang hirap talaga yun. Kahit ang laki ng tinago mo dyan, kahit 1,000 piso pa yan, hindi talaga yan babalik. Yun pa naman yung number 1 problem talaga. Kasi syempre, saan ka hanap ng magsusupply sa'yo ng mga barya? So dapat talaga ayusin talagang maayos ang magayon. Iwasan yung magpapabarya ng mga tao. Iwasan din yung, hindi naman sa sinasabi, iwasan yung mga customer na palaging barya. Dapat mag-ano ka rin talaga. Kunyari, may mga butal-butal sa mga pera nila na need ka magbigay ng barya. Manghingi ka talaga sa kanila ng for example, yung item na binili niya is 86, tapos yung binigay niya na pera sa'yo is 90. So, susupply ka nun ng 4. Ang laking bagay na yun, yung 4. So, maghingi ka sa kanya ng piso para mabigyan mo siya ng 5 piso. Kasi yung 10, 20, at saka 5 piso, okay pa yun hanapin compare sa 1 piso talaga. Yun talaga yung dapat na tuunan nyo rin ng pansin. Kasi mahirap na. Kasi mawalan ka ng customer kung wala ka namang panukli. O kung if-ever, sabihin mo, sige, balik mo na lang yung piso, doon tayo nalulugi. Kasi lalo pa sa sari-sari, magkano lang naman yung pinapatong natin sa bawat item? Piso, 2 piso, so malulugi na tayo doon. Isa na yung, na natin yun, profit na natin yun. So, next is, ano pa ba yung mga problems natin? Yung mga, sometimes yung stock natin, yung mga supplier is, wala rin sila, availability din, yun din yung problema natin, na dapat din natin tuunan ng pansin. So, yun lang, and sana subaybayan niyo pa yung next vlog natin at saka yung mga tips sa ating sari-sari store, Thank you for watching, bye bye.